controversial na... Ako ang nagbasa. Ako lang nagbasa. Ako lang nagbasa. Akala ko ikaw author nun. One of the authors. One of the authors. Ang main author ko nun is PBM Turado. Alam mo, PBM Tanael. yun ang tinatawag na, sabi ni former Congressman Cesar Sarmiento, for the book. Parang pang Guinness Book of World Record. Alright, sige po. At least makuha namin yung ano mo, aside from doon sa binasa nyo, ano yung sentiment kung bakit nabuo nyo yung resolution na ideklara ang governor bilang persona non grata po? Siguro, makikita mo naman sa social media how we are treated ng mga board members. That's given, di po ba? Opo. So, for the last 6 months, ganon ang treatment sa amin. We didn't retaliate anything sa social media. Hindi po kami sumasagot, hindi namin pinapatulan yung mga followers, halos bulat-lato na personal buhay namin. We did not respond to those mga atake po mga amin, mga board members. So, that's one of the reasons. So, ibig sabihin, yung mga post, kasi you're referring to the social media, post by the governor? Yes, sir. Siguro, ayaw ko kung napapasadaan. Yes. And one of those, yung sinasabi nyo, actually, sinabi rin sa interview ko kay PBM Tanael, yung trapo, yung traditional politician. Parang, ibig sabihin nyo, yung mga word to that effect, yung parang sakit din sa damdamin nyo bilang mga PBMs na parang nagiging pulutong kayo sa every post ni Governor. Yes po. And ang mabigat doon, yung mga corrupt daw kami. So, yun namang ebidensya na kami nakasuhan, corrupt kami, natanggal kami. Pero, masakit na ano yung binibintang niyang corrupt kami. Magnakaw ba kami ngayon pag-umpisa ng umupo sa Kapitolyo? Wala naman siyang pinasa sa amin na corrupt. So, bakit kami binabato ng ganyan? Pero yung posting niya actually, hindi naman lahat na PBM. Parang may mga specific lang na pinapatamaan. Although walang specific na person, pero hindi naman lahat na SP. Parang ganun ang post niya kasi meron naman hindi na nasa side niya naman. Mayroong good member na nasa side niya. So, hindi yung kasali. Yun ang ano, kumbaga hindi kabuuan pero hindi mini-mention, siyempre siguro parang nadadamay kayong lahat na nababrand yung SP. Sabi nyo nga sa resolution na parang nababrand yung SP na parang makurap, trapo, then anything na negative duman sa image. Doing natin. Kung yan nga ang request sa amin sa taas, in-action lang kita agad yan sa justice. Nag-social payment, kung kani-kanino. Sa next committee, tapos na yan. Kung hindi very controversial, kung simple lang naman. Hindi yun tumatagal sa amin. 1 week, tapos na po yan. Will be reported during the regular session. Approve na po yan ng resolution. Sponsor po, ano man yan. So, wala kami na tumagal ang request, lalo na pag-call yan. Ina-action na po yan ng sangunang panalawigan. Opo. So, yun lang ang siguro, ang medyo rin kay Governor, yung posting niya, bakong specific, although may pinapatamaan siya, pero syempre, nadadamay lahat yung SP. Yes, especially ako, masasama ko corrupt, I've never been na-involved ko sa corruption, na ako nangungontrata sa gobyerno, na kung ano, wala po ako niyan. So, yung ego ko, natawagin na corrupt. Siguro hindi ka naman kasali doon sa sinasabi niya. Kaya lang walang specific kasi hindi naman lahat sinasabi, kundi syempre, ma-reflect din yan talaga sa image ng SP. All. Sana naman. Hindi naman sana ganun.
And that was for the last 6 months. Naghalos araw-araw. Actually, may post nga doon na ano yung nangyari na nag-privilege speech si PBM Tanael na nakapost din si Governor na parang tugaik. Tugaik sa pagka-describe niya eh. Pero dahil yung mention, pero after ng privilege speech ni PBM Tanael. So, parang tugaik. Ibig sabihin tugaik, may sinabi pero hindi natupad. Yes. Kasi may sinasabi, yes. Sinungaling. Basta, sinungaling. Sabi ko sa Tagalog, sinungaling. No? Sa Bicol pa, no, ang tugaik, bubuwa. So, yung mga termino kang mga nakalipas na gari, may mga popularity, gari baka sa PI ni Duterte. Alright. So, actually, na-interview ko rin di ba, on the air, na-interview ko si Governor din. And sabi niya, may mga pinag-uusapan na prior to the session na akala niya, tapos na, kumbaga, done deal na ito ngaya aprobahan bukas, pero kinaumagahan, ibang nagresulta. Kaya sinasabi niya parang tugaik. Kasi yung pinag-usapan na ito ngaya ipapasa sa Sangguniang Palalawigan para may arrangement na para doon sa mga services or ano yan, kung anong plano. Pagdating ng SP, iba yung nagiging, anong tawag doon? Naging resulta. Ano yung specific na yun na sinasabi ni Gob? Yun lang. Kasi they na-mention, pero igwanin may mga specific dati na parang gano'n. May mga series of parang pag-uusap daw na pagdating ng session, hindi nangyari. Kaya sinabi niya, tugaik yung ibang member ng SP. Hindi ka kasama doon sa parang mga meetings? Hindi po. Hindi po ako napapasama doon. Siguro ba kayo bang board or si Vice ang nakausap niya, pero never po akong napasali sa ganong usapan. Okay, yun ang na-mention niya, almost mga ilang beses, mga up to 5 pataas ng usap, pero after that time siguro hindi nangyari. Kaya siguro yun na rin ang nagresulta ng pagbigas ng governor na mga salita na parang medyo maanghang na hindi katanggap-tanggap sa SP rin, Yes, so ibig sabihin may root cause talaga ang pinanggagalingan yung mga parinigan ninyo. And anong possible? Halimbawa sa iyo as a PBM, kasi we are there to for the people, kasi hindi naman dapat personal to eh. Sa tingin nyo po, although nakapag-declare na kayo ng persona non grata, ano mga possible remedy pa this time para magkaroon ng harmonious relationship yung SP at saka governor? Hindi naman hirap na gawin. Because talaga dapat equal namin legislative, executive. Dapat nga may iba yung siyang pupunta kay Gob. Mayroong dapat may isang board member na siya. Kumbaga siya ang runner ng SP. Kay Gob, ganito. Parang gano'n. Parang may negotiator dapat, no? So hindi nangyari yun na parang may anong tawag doon may isang PBM na nag-harmonize and the connection between the governor and the Sangguniang Palalawigan. Siguro ano ko lang ang ko lang sana mag-call si Gob sa Panlalawigan for an executive meeting na kami lang ang nandun, members of the Sangguniang Panlalawigan saka si Gobernador. Siguro hindi pa yan na-try. Hindi pa nangyari yon na nagkaroon kayo ng meeting with the governor and the whole member of SP? Hindi pa. Parang in public lang nagkakaroon ng meeting, pero hindi yung parang exclusive na parang pag-usapan nyo yung mga plano tungkol sa Catanduanes? Hindi, never. Dapat nga, sana magpatawag po, sit down tayo dito sa conference ng Governor's Office na kami nandun. Hindi pa yun nangyayari. Ganun. Ibig